Since nag-start pa lang ako sa pag-aalaga ng mga isda, hindi pa ako masyadong marunong or wala pa ako masyadong mga kaalaman about sa fish. Sa ngayon, ang gusto ko lang is alagaan sila. And ito yung pinapakain ko sa kanila. Color faster daw ito siya. Pero hindi ko pa ma-identify kung ano talaga itong nabili ko na flower horn. Kasi yung research ko, may tatlong klase na is yung Zenzu. Zenzu ba yun? Hindi ganito yung itsura niya. Iba siya, yung parang may red. Tapos yung pangalawa is yung Kampa. Ganito yung Kampa, di ba? Ganito. Tapos yung pangatlo is the combination of Kampa and Zenzui. Yun ang tinatawag na KZZ. O, diba? Ang galing ko. Yay! O, diba? Ang galing ko. Yay! May alam na ako tungkol sa flower horn. Kala nyo nga. So, ayun na nga guys. Since baguhan pa lang ako dito sa pag-aalaga ng flower horn, ayun, bumili ako ng aquarium, ng pebbles, dito sa ilalim. And, ang ginawa ko is, meron din silang pump para sa oxygen, oxygen ng isda. And then, ang mga advice ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan na katulad ko, importante yung malinis palagi yung tubig. 30% lang ng water ang papalitan natin. Tapos, ito ay tubig sa gripo lang. Tubig gripo lang yung nilagay ko, guys. Hindi ulan, hindi kasi hindi naman always umuulan, 'di ba? So, tubig gripo lang. Yung tubig gripo, guys, bago ko sinalin dito sa aquarium, binabad ko muna siya sa anti-chlorine. Meron ganun na nabibili. Hindi ko Basta meron anti-chlorine, binabad ko siya. Nilipat ko sa aquarium. And then, paglipat ko sa aquarium, yung pebbles, hinugasan ko ng mabuti. Ang gamit kong tubig is yung tubig gripo pa rin na binabaran ko ng anti-chlorine. So, ganun guys. After nun, yung paglipat ko na dito sa aquarium, syempre nalipat ko na dito sa aquarium. Hinintay ko pa yung 24 hours bago ko nilipat yung isda. Tapos, yung ginawa ko, tinabi ko lang yung lalagyan nila dito sa aquarium para medyo yung ma-adapt nila yung lilipatan nila. So, tinabi ko siya ng nag-overnight ako. Tinabi ko yung mga isda dito sa aquarium, and then kinabukasan, nilipat ko na yung mga fish na sila, hindi tulad ng dati, yung nasa maliit pa lang sila nalalagyan na halos hindi gumagalaw. Pero dito, napaka-aggressive nila guys. Parang, ang saya-saya, ang laki na ng bahay namin. Parang ganon. And then, so sa pagkain naman guys, ako once a day lang ako nagbibigay. Tapos, ito kasi siya, once a day lang ako nagbibigay. Tapos, since maliliit pa sila, mga 4 na piraso lang binibigay ko. Tapos, dinudurog-durog ko siya ng mabuti para makain. Okay, so, ayan. Mga 4 na ganito lang. Tapos, ayun. So, sana magtagal tong mga alaga ko guys, no? Na yung palaki ng palaki sila, yung nakikita ko yung nila, yung corona ng palaki ng palaki. Sa ngayon, wala pa silang corona. Wala pa silang malaking corona. Yun. Next week, magbo-vlog ulit ako, and hanggang sa magkaroon sila ng corona kasi baby pa sila. And hopefully guys, kung meron po kayong mga suggestions, comment, clarification, any violent reaction, just comment down below guys. Or wag na lang yung violent reaction, yung piece of advice na lang po, para sa mga baguhan na katulad ko at sa iba pang mga gustong mag-alaga ng isda or nagpaplano pa lang or nagbabalak pa lang.
And guys, hopefully kasama ko po sa aking fish dad journey along the way hanggang sa lumaki po yung mga ulo ng aking mga fish at malaman ko kung ano. So guys, thank you for watching my vlogs and hopefully meron kayong may bibigay na piece of advice sa akin, and huwag niyo pong kalimutan na i-comment at i-like at i-subscribe po ang aking channel para updated po kayo sa aking mga bagong upload. Yun lang guys, and thank you for watching. See you next week. I'm going to vlog again. At kung may mga comment kayo, i-shoutout ko po kayo next vlog. At kukumustahin ko yung mga isda natin na nakin. So guys, bye-bye!